Magandang araw sa lahat, mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Una sa lahat, nais kong magpakilala. Ako nga pala si Ginoong J. Verpi Obeso o maaari ninyo ako tawaging Teacher J. At ako ang magiging guro ninyo para sa araw na ito. Ngunit, bago tayo magsimula sa ating talakayan, salubungin muna natin ang ating araw sa isang panalangin. Kaya, inaanyahan ko ang lahat na ipikit ang inyong mga mata, iyuko ang inyong mga ulo, at damdamin ang presensya ng Panginoon. Dear Heavenly Father, thank you for giving us healthy body and sound mind. We thank you for another opportunity to learn. Bless us with wisdom to understand our lessons and the joy to learn with our classmates. Bless also our teachers as they impart to us the value of learning. Keep us safe in your loving kindness. This we ask in the mighty and sweet name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Magandang araw ulit mga mag-aaral. Handa na ba kayo sa ating aralin ngayon? Kaya bago tayo magsimula, nais kong malaman kung nasa mabuti ba kayong kalagayan. I-comment nga sa ating info messages ang salita na up kung kayo ay handa ng maglakbay na puno ng kaalaman. O i-comment naman ang down kung hindi pa. Ayan, parang nakikita ko na up na kayong matuto ngayon. Napakagaling naman. Kung gayon, inaasahan ko ang inyong buong pakikilahok at kooperasyon. Ngunit, bago ang lahat, narito ang ating attendance upang malaman ko kung sino ang nandito sa ating klase at kung sino ang wala. Paki-access lang ang ating QR code upang direktan niyong masagutan ang form natin o ang attendance link na ibibigay ko sa ating Google Classroom. Kaya, paki-comment ang here na here sa ating in-call messages kung kayo ay tapos na. Ayan, nagkikita ko na marami ang nakatapos sa inyo. Kaya, handa na kayo upang simulan ang ating talakayan. Ngayon naman, para sa ating mga panuntunan. Tandaan lang ang salitang galaw. G, gabayang panoorin ang aralin. Panoorin ang nakarecord na video sa tinakdang oras na ibinigay. At A, ayusin at tapusin ang mga gawain. Kompletuhin at isumiti ang lahat na kinakailangang gawain sa tamang oras. At L, lumahok sa mga aktibidad. Aktibong makisali sa mga gawain na inihanda para sa klase. At A, alamin ang sagot mula sa inyong guro. Huwag mag-atubiling magipag-ugnayan sa guro kung may hindi malinaw. At W, wastong disiplina sa pag-aaral. Ipakita ang responsableng pag-ugali bilang bahagi ng ating online learning. Ngayon, upang makuha ang inyong buong atensyon at partisipasyon kahit tayo ay asynchronous lamang, meron akong inihanda para sa inyo. Ito ang Up for Active Learner Badge. Kalakip dito ang inyong mga pangalan at bawat mag-aaral na magpa-participate sa ating Google Classroom o sa ating class comment ng kanilang mga sagot sa ating mga gawain ay mabibigyan ng badge. Kaya, kung palagi kayong nagko-comment o nagbabahagi ng inyong mga sagot sa bawat katanungan at aktibidad natin ay mabibigyan ng badge. Kaya, mahalagang tandaan na ang mga badges na matatanggap ninyo ay mabibigyan ng karampatang puntos para sa inyong partisipasyon. Kaya, siguraduhin handa upang maging kagaya ni Russell na maraming badges. Up na ba kayo? Ibigay nga ang heart na reaksyon sa ating screen kung kayo ay handa na. Ayan, napagaling. Nakikita ko na kayo ay up na. Kaya,
magsimula na tayo. Ngayon, upang higit kayong maging masigla at magkaroon ng ideya kung ano nga ba ang ating talakayan ngayon sa araw na ito, meron akong inihandang laro na pinamagatang ayusin mo, i-action mo. Narito ang ating panuto. Suriin ang bawat item ng mga salita na nakajumble at ayusin ang pagkakasulat nito. Bawat salita ay may kaukulang aksyon na dapat ipakita ng mga mag-aaral kapag ito ay nabanggit o nahanap nila. Sundan lamang ang bawat aksyon sa bawat salita. May 5 segundo lamang ang bawat salita na dapat buuin. Kaya kapag narinig ninyo ang aksyon at phrase, kailangan nilang maisagawa ang aksyon. Kapag nabuo agad ang salitang pag-aalsa, ipakita nyo lang ang aksyon na ito. At kung nabuo naman ang salitang pagsuko, gayahin nyo lang ito. At kung pagtago naman, gawin nyo ang aksyon na ito. Kaya, malinaw ba ang lahat? Ayan, kung wala kayong katanungan at handa na kayo, ipakita nga ang thumbs up na reaction sa ating screen. Ayan, nakikita ko na handa na kayo. Kaya narito ang unang salita para sa round 1. Ano kaya ito? Action at freeze. Tama nga ba inyong mga kasagutan? Tingnan nga natin. Ayan, napakahusay naman. Nakuha ninyo ito ng tama. Narito naman para sa ating pangalawang salita. Tingnan nga natin kung tama ba ang mga galaw na ipinapakita ninyo. Ayan, napakahusay. Bigyan nyo nga ng masigabong palakpak ang mga sarili ninyo. Ngayon, para sa ating pangatlong salita. Tingnan nga natin. Ayan, nakuha ninyo ang huling salita para sa ating round 1. Napakagaling naman. Kaya, tayo naman ay dumako para sa ating pangalawang round. Ngayon, para sa ating pangunahing salita sa pangalawang round. Tama nga ba ang mga aksyon na pinapakita ninyo? Ayan, tingnan nga natin. Ayan, tama, pagsuko nga. Para sa pangalawang salita. Tama nga ba inyong mga kasagutan? Tingnan natin. Ayan, mahusay. Nakuha nyo ang tamang sagot. Ngayon, para sa ating panghuling salita, ayan, nakikita ko na meron na kayong mga kasagutan. Tingnan natin kung ito ba ay tama. Tama nga. Napakahusay naman. Matapos ang ating pampapukaw na laro, handa na ang ating mga kaisipan para talakayin ang isang makabuluhang paksa. Sa inyong nakaraang klase, nagkaroon kayo ng isang pagsusulit. Ngayon naman ay tatalakay natin ang isa sa mga mahahalagang pangyayari sa ating kasaysayan, ang pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Angkop dito ang mga dahilan. Ang pagtutol sa Kristyanismo at pagmamalabis ng dayuhan, digmaang Moro, at ang pag-aalsang agraryo. Kaya, handa na ba kayong buksan ang bagong pahina? Ipakita nga ang reaction or emoji na thumbs up kung kayo ay maghanda na. Ayan, napagaling! Ngayon, silipin muna natin ang ating mga layunin para sa araling ito. Para sa ating pamantayang pangnilalaman na ipamamalas ang mapanuring pag-unawa at pagpapahalaga sa pagtugon at pagpupunyaging mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Pamantayan sa pagganap, nakapagsasagawa ng presentasyon ukol sa pagpapahalaga at pagmamalaki sa pagpupunyagi ng mga Pilipino sa pagpapanatili ng kasarinlan. Kasanayang pampagkatuto,
Nasusuri ang mga pagpupunyagi, kahinatnan, at implikasyon ng pagtatanggol ng mga katutubong pangkat kababaihan at iba pang sektor na mapanatili ang kalayaan sa kolonyalismo. Para sa ating mga layuning pampagkatuto, natutukoy ang mga dahilan sa pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Nakapagpapatuloy ng kawilihan sa pag-unawa ng mga karanasan sa mga katutubong Pilipino at ang pagtatanggol laban sa pamamalakad ng mga Espanyol. Naisasagawa ang isang panata na sumasalamin ng inyong malawak na pag-unawa sa pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino sa pamamagitan ng kanilang sariling pagpapahayag. Ngayon natapos na nating isa-isahin ang ating mga layunin para sa klaseng ito, opisyal na nating buksan ang ating talakayan sa pamamagitan ng isang gawain na inihanda ko kung saan magiging gabay kung ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon. Ito ang reaksyon ko, iguhit ko. Makinig na mabuti para sa ating panuto. Basahin at unawain ng mabuti ang bawat sitwasyon na ibibigay. Gamit ang papel o bond paper, lapis at coloring materials, iguguhit ninyo ang inyong mga reaksyon, emoji o larawan na nagpapakita ng inyong nararamdaman sa sitwasyon. Siguraduhin magbigay ng maikling paliwanag o kahulugan tungkol sa reaksyong ipinakita mo. Paalala, ipopost ko ito sa ating Google Classroom kung saan isusumiti ninyo ang inyong mga naisagawa. Narito naman ang ating mga pamantayan sa paggawa ng inyong output. Kaugnayan ng naiguhit, 5 puntos. Pagkamalikhain, 5 puntos. At kung ito ay naisumite sa saktong oras, 5 puntos na may kabuuang 15 puntos. Paalalang ulit, nakuna ng litrato ang inyong mga nagawa at isumite ito sa ating Google Classroom na ipopost ko. Para sa ating pangunahing sitwasyon, isang umaga, dumating ang mga praile sa inyong barangay. Pinipilit nilang ipabinyag ka at talikuran ang paniniwala ng iyong pamilya na matagal nang ipinapasa sa bawat henerasyon. Nakikita mo ang ibang pangkababayan mo na takot at umiiyak dahil wala silang kalayaan sa sariling pananampalataya. Pakiramdam mo rin ay parang kinukuha sa iyo ang mismong pagkakakilanlan mo. Ano kaya ang magiging reaksyon mo dito? Ngayon, punta naman tayo sa pangalawang sitwasyon. Para sa ating pangalawang sitwasyon, sa Mindanao at Sulu, nagkaisa ang mga Muslim upang ipagtanggol ang kanilang lupain at relihiyon laban sa mga Espanyol. Kahit na malakas ang kalaban, nagpakita sila ng katapangan at disiplina sa pakikidigma at nagtagumpay sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan sa ilang lugar. Ngayon, sabik na naman ako makita kung ano ba ang magiging reaksyon niya dito. Punta naman tayo sa pangatlong sitwasyon. Para sa ating pangatlong sitwasyon, maraming lupain ang kinuha at inangkin ng mga Espanyol at ng mga praile. Dahil dito, nawalan ng sariling lupa ang mga Pilipino. Pinatawan din ang mga Pilipino ng mataas na buwis na mahirap bayaran, lalo na ng mga magsasaka. Base sa sitwasyong ito, ano naman kaya ang maiiguhit ninyo? Ayan, napakahusay naman. Maraming salamat sa pagbigay ng inyong mga makabuluhang sagot. Ngayon naman ay mas palalimin pa natin ang ating kaalaman tungkol sa pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol sa pamamagitan ng ating pagsusuri at talakayan. Sa nais sumagot ng mga katanungan natin, inaaanyahan ko ang lahat na pakicomment ang kanilang mga sagot upang makatanggap ng mga badges. Up na ba kayong magsimula sa ating mas makabuluhang interaction? Paki-react nga ang heart na emoji yan.
Ayan, nakikita ko na up na kayo. Kaya, narito ang ating unang katanungan. Ano nga ba ang matinding pamamalakad na ginawa ng mga Espanyol sa ating mga kapwa Pilipino? Huwag kalimutang magbahagi ng inyong mga sagot sa ating class comment. Ayan, magaling. Maraming salamat. Tama nga no, dahil noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, maraming mahihirap at masasakit na pamamalakad ang naranasan ng mga Pilipino. Ang mga ito ay nakaapekto sa kanilang buhay, kalayaan at kabuhayan. Pamilyar naman kayo sa Pulo A serbisyo o sapilitang paggawa, kung saan pinilit ang mga kalalakihang Pilipino na magtrabaho nang walang bayad sa loob ng ilang araw o buwan. Narito rin ang mataas na buwis at tributo. Dito ay pinagbabayad ang mga Pilipino ng buwis kahit kapos sa pagkain at pera, at maaari itong pera, ani o produkto, na kapag hindi nakapagbayad, pinaparusahan sila. Isa din dito ang pang-aabuso ng mga praile at opisyal. May ilang Espanyol na inaabuso ang kanilang kapangyarihan, inaagaw ang lupa ng mga Pilipino at minamaliit sila. Kaya nawalan ng lupa at hanap buhay ang maraming pamilya. Kaya masasabi talaga natin na ang matinding pamamalakad ng mga Espanyol ay nagdulot ng hirap, takot at galit sa mga Pilipino. Ngayon, dito naman tayo sa ating ikalawang katanungan. Paalala lang mga mag-aaral na pwede kayong magbahagi ng inyong mga sagot o ideya sa ating class comment. Ngayon, para sa ikalawang katanungan, paano ba naging batayan ang relihiyon sa pag-aalsa ng mga Pilipino? Tama, naging isa sa mga batayan ng pag-aalsa ng mga Pilipino ang ating relihiyon dahil sa mga ginawang pamimilit at pagmamalabis ng mga Espanyol sa larangan ng pananampalataya. Katulad ng sapilitang pagpapalit ng relihiyon. Dito ay pinilit ng mga Espanyol ang mga Pilipino na maging Kristiyano. Ngunit dahil maraming katutubo ang may sariling paniniwala at ayaw itong iiwan, sila ay hindi sumang-ayon dito. Narito din ang pagbabawal sa katutubong paniniwala. Sa ilalim ng pamamahalaan ng mga Espanyol, ipinatbawal ang pagsamba sa mga anito at mga tradisyon ng mga Pilipino. Dahil dito, sila ay nakaramdam ng galit at kawalan ng kalayaan. Kaya, sa pang-aabuso ay naganap ang mga pag-aalsa ng ating mga katutubo o ninuno. Lumaban ang mga Pilipino upang ipagtanggol ang kanilang pananampalataya at karapatan. Para sa ating pangatlong katanungan, mahalaga ba ang pagtatanggol ng ating mga katutubo na ginawa para sa mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol? Ayan, mahusay at sang-ayon ako dito. Bakit? Napakahalaga ng pagtatanggol na ginawa ng ating mga katutubo laban sa mga Espanyol. Bakit nga ba ito mahalaga? Kasi ipinaglaban nila ang kalayaan. Hindi basta sumuko ang ating mga katutubo. Ipinakita nila na mahalaga ang pagiging malaya at hindi alipin sa mga dayuhan. Pinotektahan din nila ang kultura natin at paniniwala. Ipinagtanggol nila ang sariling relihiyon, kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino. Nagbigay sila ng inspirasyon sa susunod na henerasyon. Ang kanilang tapang ay naging halimbawa sa mga sumunod na lumaban para sa kalayaan ng ating bansa. Ipinakita din nila ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Sa kanilang paglaban, natutunan ng mga Pilipino ang pagtutulungan at pagmamahal sa ating bayan. Kaya, napakahalaga talaga ng pagtatanggol ng ating mga ninuno. Para sa ating ikaapat na katanungan,
Maipagmamalaki mo ba ang nagawa ng ating mga katutubong Muslim sa Mindanao at hindi sila tuluyang nasakop ng puwersa ng mga Espanyol? Yan ang nararapat na sagot. Magaling. Mahalaga na ipagmalaki natin ang mga nagawang pag-aalsa ng ating mga katutubong Muslim sa Mindanao laban sa mga Espanyol. Bakit ba? Dahil mahalagang tandaan natin na hindi sila basta sumuko sa mga Espanyol at patuloy nilang ipinaglaban ang kanilang kalayaan. Sa pamaraang ito na ipakita nila ang tapang, pagkakaisa at pagmamahal sa kalayaan. Kaya hindi sila tuluyang nasakop ng mga Espanyol. Ngayon, dito naman tayo sa ating panglimang katanungan. Ano ang naging epekto o impluwensya ng kolonyalismo ng Espanyol sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino? Tama! Yan ay ilan sa mga impluwensya na naidulot ng mga Espanyol sa atin. Kahit marami sa mga katutubo natin ang nakaranas ng pang-aabuso at pagpapalaganap ng kanilang mga ideya at kultura, hindi natin maitatanggi na hanggang ngayon ay maraming mga kalakaran o kasanayan na galing sa mga Espanyol at ginagamit o naging parte na ng ating buhay hanggang ngayon. Ano nga ba ito? Alam kong marami kayong kaalaman tungkol dito, kaya paki-comment ang inyong mga sagot sa ating class comment na makikita sa Google Classroom para mabigyan ko kayo ng badges ha. Ayan, ilan dito ay ang mga pagbabago sa ating relihiyon, kagaya ng pagdiriwang ng mga pista, kalakip din dito ang impluwensya ng mga apelyido natin at mga pagbabago sa pananamit at pagkain natin. Kaya kahit may madilim na karanasan o hindi madaling panahon na naranasan ng ating mga katutubo sa mga Espanyol, mahalaga pa ring tandaan na ang ating kasaysayan ay isang libro upang maintindihan natin kung ano tayo ngayon bilang mga Pilipino. Ayan! Napakahusay naman ng mga mag-aaral ko sa ikalimang baitang. Sa lahat ng nag-participate sa ating pagsusuri at nag-comment ng kanilang mga sagot, sisiguraduhin kong mabigyan kayo ng badges bilang points na matatanggap ninyo. Ngayon ay atin namang silipin at alamin kung ano nga ba ang mga dahilan ng pag-aalsa na nagawa ng ating mga katutubong Pilipino. Isa sa mga dahilan dito ay ang pagtutol sa Kristyanismo at pagmamalabis ng dayuhan. Naganap dito ang paglaban sa mga Espanyol upang muling maitatag ang katutubong pananampalataya. Kagaya ng pinag-usapan natin kanina, lumaban ang mga Pilipino sa mga Espanyol upang ipagtanggol at maibalik ang kanilang katutubong pananampalataya. Dahil sa sapilitang pagbabago ng kanilang relihiyon sa ilalim ng mga Espanyol, ilan sa mga kilalang mga katutubo natin at kanilang mga pag-aalsa ay sila ni Tamblot at Pangkaw. Si Tamblot ay isang katutubong pinuno sa Bohol na nanguna sa isang pag-aalsa laban sa mga Espanyol at sa relihiyong Kristyanismo noong panahon ng pananakop. Ang dahilan ng kanyang pag-aalsa ay ang tutol niya sa pilitang pagpapalaganap ng Kristyanismo dahil nais niyang ibalik ang katutubong pananampalataya at mga tradisyon at dahilan din na hindi niya gusto ang pang-aabuso ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Lumaban siya kasama ang kanyang mga kasamahan upang ipagtanggol ang kanilang paniniwala at kalayaan. Ngunit kalaunan, natalo ang pag-aalsa dahil sa lakas ng sandata ng mga Espanyol. Sa kabila ng pagkatalo nila, mahalaga na maipagmalaki ang pagpapakita nila ng katapangan at panindigan bilang mga Pilipino. Ngayon, si Bangkaw naman at ang kanyang pag-aalsa sa Leyte ay sumisimbolo sa hayagang pagtutol at pagtalikod sa Kristyanismo na ipinatupad ng mga Espanyol.
Siya ay isang dato o leader ng mga katutubo sa Leyte. Siya ay kilala bilang matapang na pinuno na tumutulong sa mga Espanyol at sa kanilang pinakalat na Kristyanismo. Magkatulad din sila ni Tamblot na hindi sang-ayon sa pagbabago ng kanilang relihiyon. Ang katutubo nila ay kilala sa may mga paniniwala o pagsamba ng mga diwata bilang bahagi ng kanilang kultura. Kaya, dahil sa kanilang pagmamahal nito, sila ay lumaban sa mga Espanyol upang maprotektahan ang kanilang paniniwala. Isa din sa mga dahilan ng pag-aalsa ng mga katutubo natin ay ang pagmamalabis ng mga dayuhang Espanyol sa ating mga Pilipino. Isa dito ang pagbubuwis na pinag-usapan natin kanina kung saan pinapataw ng mga Espanyol ang mataas na buwis sa mga Pilipino kahit kapos sa pagkain o pera. Tinatawag itong tributo. Kapag hindi nakabayad, pinaparusahan ang pamilya o pinapahirapan sa iba pang paraan. Narito din ang saplit ng paggawa, ang polo e serbisyo, ang pagtatrabaho ng mga Pilipino na walang bayad sa loob ng ilang araw o buwan. Halimbawa, paggawa ng kalsada, simbahan at barko. At ang monopolyo, kung saan ipinatupad ng Espanyol ang monopolyo sa ilang produkto tulad ng asin at tabako. Pinipilit ang mga Pilipino na bumili o magbenta lamang sa Espanyol. Dahil dito, kumukonti ang kita ng mga Pilipino at nahihirapan sila sa kabuhayan. Ngayon, makikita natin dito sa mga larawan na inilagay ko kung paano naghihirap ang mga katutubo natin at kung gaano ang kanilang pang-aabuso na binigay sa ating kapwa Pilipino. Sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol, malaki ang epekto nito sa mga katutubo natin, ngunit sa kabila nito, mayroong mga Pilipinong lumaban upang makamit ang kalayaan nila. Ilan sa mga kilalang katutubo at ang pag-aalsa nila ay sina Francisco Maniago at Francisco Daguhoy. Parehong pinuno at bayani sina Maniago at Daguhoy. Ipinakita nila ang tapang, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Ang dahilan ng pag-aalsa ni Maniago ay ang mataas na buwis at ang pang-aabuso ng mga Espanyol at saplit ng paggawa at iba pang hindi makatarungan na patakaran ng mga Espanyol. At para kay Daguhoy naman ay dahil hindi pinayagang ipalibing ng maayos ang kanyang kapatid dahil sa utos ng isang praile, pang-aabuso at mataas na buwis ng mga Espanyol. Ang dalawang ito ay ilan sa mga katutubo natin na naging simbolo ng paglaban sa mga Espanyol at pagtatanggol sa karapatan at kalayaan ng mga Pilipino. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang digmaang Moro na kasali din sa mga dahilan ng pag-aalsa ng mga katutubong Pilipino laban sa mga Espanyol. Mapapansin ninyo na may salitang Moro sa ating screen. Ano nga bang ibig sabihin ng Moro? Tama! Ang Moro ay tawag sa mga taong Muslim na naninirahan sa Mindanao, Sulu at Palawan bago pa man dumating ang mga Espanyol. May sariling kultura, tradisyon at relihiyon sila o ang kanilang relihiyon ay Islam. Naganap ang unang digmaang Moro noong 1578, unang labanan sa pagitan ng mga Espanyol at Moro sa Mindanao at Sulu. Layunin ng mga Moro na ipagtanggol ang kanilang relihiyon at lupa. Sumunod ang ikalawang digmaang Moro noong 1575. Muling nagkaroon ng labanan matapos ang tensyon sa pananakop. Ipinakita ng mga Moro ang kanilang tapang sa pagtutol sa Espanyol. At ang ikatlong digmaang Moro noong 1635, patuloy na paglaban ng mga Moro laban sa paghihimasok ng Espanyol. Protektahan nila ang kanilang kultura at pananampalataya. Kasunod dito, ang ika-4 na digmaang Moro noong 1645 hanggang 1656. Isa sa pinakamahabang digmaan na tumagal ng 11 taon. Pinakita ang matinding determinasyon ng mga Moro sa pagtatanggol sa sarili.
at ang ikalimang digmaang Moro noong 1718. Nagpatuloy ang paglaban sa Espanyol kahit mahaba na ang panahon ng pananakop, patunay ng kanilang pagkakaisa at katapangan. At ang ika-6 na digmaang Moro na naganap noong 1762 hanggang 1898, pinakamahabang yugto na tumagal halos 136 na taon. Nagpatuloy hanggang sa wakas ng Espanyol sa Pilipinas. Protektahan nila ang Islam at ang kanilang kultura. Ngayon, dumako naman tayo sa ating susunod na talakayan, ang agraryong pag-aalsa. Ngayon, ano nga ba ang naganap sa pag-aalsang ito? Alamin natin. Ang pag-aalsang ito ay naganap noong 1745 hanggang 1756. Makikita sa ating mapa na sumiklab sa pangunguna ng bayan ng Lian at Nasugbo sa Batangas na umabot sa Laguna at Cavite maging sa Bulacan ang pag-aalsang ito. Ano nga ba talaga ito? Ang agraryong pag-aalsa ay isang uri ng pag-aalsa o rebelyon na ginawa ng mga magsasaka o mga tao sa kanayunan laban sa mga may kapangyarihan na kadalasan may-ari ng lupa o pamahalaan dahil sa hindi makatarungan na pamamalakad sa lupa at buwis. Makikita natin sa larawan ang isa sa mga naranasan ng mga katutubo natin sa pangangamkam at pang-aabuso ng mga praile sa panahong ito. Dahil maraming praile o kilala bilang mga pari ng Espanyol na inagaw ang lupa ng mga katutubo. Ang lupang ito ay pamana mula sa kanilang mga ninuno o tinatawag nating ancestral domain. Dahil dito, marami ang nawalan ng kanilang sariling lupa, ang mga katutubo ay nahirapan sa kanilang kabuhayan. Bakit nga ba nila ginawa ito? Para palakasin ang kapangyarihan ng simbahan upang magkaroon ng kita mula sa lupa at sa mga magsasaka. At dahil dito, nawalan ng maayos na kabuhayan at tahanan ang ilan sa mga mamamayan, nawalan din ng kontrol sa kanilang lupa at tradisyon, at dito naging dahilan ng pag-aalsa at pagtutol laban sa mga Espanyol. Ngayon naman, pag-usapan natin kung sino nga ba ang mga kilalang katutubo natin na nag-alsa at lumaban sa pang-aabuso ng mga Espanyol. Una dito ay si Hermano Pule. Siya ay isang katutubong leader sa Quezon na pinangunahan niya ang pag-aalsa laban sa diskriminasyon ng simbahan sa mga Pilipino sa kanilang pananampalataya. Nais niyang magkaroon ng sariling relihiyon at simbahan para sa mga Pilipino. Ngunit ano ang nangyari? Natalo ang kanyang pag-aalsa, ngunit siya ay naging simbolo ng tapang at pananampalataya. Pangalawa naman, si Diego Silang. Si Diego Silang ay leader ng pag-aalsa sa Ilocos laban sa mga Espanyol. Dahilan ng kanyang pag-aalsa dahil sa mataas na buwis at pang-aabuso ng mga Espanyol sa mga Ilocano. Pinangunahan niya ang isang kilusan upang ipagtanggol ang kalayaan ng kanyang mga kababayan. Ang nangyari, napatay si Diego Silang, ngunit nagpatuloy ang laban sa pamumuno ng kanyang asawa. At nandito si Gabriela Silang. Siya ang asawa ni Diego Silang at nagpatuloy sa pag-aalsa sa Ilocos matapos patayin ang kanyang asawa. Kilala bilang ina ng revolusyon sa Ilocos. Pinangunahan niya ang mga Pilipino sa pagkikipaglaban sa Espanyol upang ipagtanggol ang lupa, kalayaan at karapatan ng mga tao. Natalo rin siya, ngunit naging inspirasyon siya para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. At dyan nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan patungkol sa pagtanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Ngayon, bukod sa mga pinag-usapan natin, mahalagang tandaan na ang kilusang pagpapahalaga sa kapayapaan
at katarungan ay isa sa mga importanteng paksa o layunin ng SDG upang magkaroon ng maayos na ugnayan at pandaigdigang relasyon. Ngayon, alamin natin kung paano natin maiugnay ang ating paksa sa SDG. Makikita niyo dito ang SDG 16 na Peace, Justice, and Strong Institution ay may mahalagang konsepto patungkol sa ating talakayan kanina. Ang SDG 16 ay tungkol sa kapayapaan at katarungan at makikita ito sa paksa ng pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa kolonismong Espanyol dahil lumaban sila nang hindi sila ignalang ng mga dayuhan. Tumutol ang ating mga katutubong Pilipino sa saplitang Kristyanismo at pagmamalabis ng mga Espanyol. Naganap ang digmaang Moro upang ipagtanggol ang lupa at pananampalataya at nagkaroon din ng pag-aasang agraryo dahil inagaw ang mga lupang sakahan. Kaya mahalaga ito sa atin bilang mga mag-aaral at mamamayan dahil tinuturuan tayo ng SDG 16 na igalang ang karapatan ng iba, ipaglaban ang tama at makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating paaralan at komunidad. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating susunod na gawain na pinamagatang panata ng isang bata. Inihanda ko ito upang mailapat ninyo ang inyong mga natutunan sa ating talakayan. Handa na ba kayo? Ipakita nga ang heart na reaksyon kung kayo ay up na para sa susunod nating gawain. Ayan, nakikita ko na handa pa rin. Magaling! Makinig na mabuti para sa ating panuto. Isipin ang mga natutunan mo tungkol sa pagtutol ng mga katutubo sa Kristyanismo at pagmamalabis ng dayuhan, digmaang Moro at ang mga agraryong pag-aalsa. Pagmunihan kung paano mo maihahambing ang kanilang tapang at prinsipyo sa buhay mo bilang isang mag-aaral ngayon. Sumulat ng isang panata, 5 hanggang 10 pangungusap na magsasaad ng iyong pangako sa paggalang sa kultura at paniniwala ng iba, pangako sa pagiging makatarungan at hindi mapang-abuso, pangako sa pagtatanggol sa tama, katotohanan at kapwa, pangako sa pagmamahal sa bansa at pagiging mabuting mamamayan. Isulat ang iyong nailikhang pamagat at huwag kalimutang gamitin ang panauhan. Halimbawa, ako ay nangangako upang maging taus-puso at personal ang iyong pagpapahayag. Isulat ang iyong pagpapahayag o panata sa isang digital na paraan. Gawin ito ng malinaw, maayos at malikhain. Ang gawain ito ay ipopost ko sa ating Google Classroom bilang classwork ninyo para mabigyan ng oras ang mga mag-aaral sa paggawa ng kanilang panata. Ngayon nandito ang ating mga pamantayan sa paggawa ng iyong panata. Una, ang nilalaman, 10 puntos. Organisasyon, 5 puntos. Pagkamalikhain, 5 puntos. At kung ito ay naisumite sa saktong oras, 5 puntos. Siguraduhin, ipasa nyo ito sa itinakdang oras. Ang ating pinag-aralan kanina ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik ng ating kasaysayan. Bukod nito, mahalagang matutunan natin ang naibibigay nitong kaayusan at katarungan sa ating buhay at sa ating kapwa mamamayan. Ang paksa ay may kanya-kanyang kahalagahan na tinuturuan tayo magkaroon ng katapangan. Makikita ang katapangan ng mga katutubong Pilipino sa kanilang pagtutol sa Kristyanismo at sa pagmamalabis ng mga dayuhan, lalo na sa sapilitang pagbubuwis at paggawa. Kaya mahalaga itong tandaan na ang tunay na katapangan ay ang pagtindig para sa tama kahit may panganib at sakripisyong kaakibat. Ito din ay nagpapaalala sa atin sa pagmamahal ng ating bayan. Ang pagmamahal sa bayan
ay malinaw na ipinakita sa digmaang Moro at iba't ibang pag-aalsa laban sa pananakop ng Espanya. Ipinaglaban ng mga katutubong Pilipino ang kanilang kalayaan, pamumuhay at sariling pamahalaan dahil mahal nila ang kanilang bayan. Mahalaga itong aalahanin ang matutong magmahal at magmalasakit sa kanilang sariling bansa. At nagpapakita din ito sa atin ng pagpapahalaga sa ating karapatan. Ang mga pag-aalsang agraryo ay patunay na pagpapahalaga ng mga katutubong Pilipino sa kanilang karapatan, lalo na sa lupaing minana mula sa kanilang mga ninuno. Mahalaga itong tandaan ang kahalagahan ng ating karapatang pantao at ang tungkulin ng bawat mamamayan na ipagtanggol ang sarili laban sa mga abuso. At panghuli ay ang paggalang sa paniniwala at kultura, ang pagtutol sa sapilitang Kristyanismo at ang pagpapatuloy ng digmaang Moro ay nagpapakita ng matibay na paggalang ng mga katutubong Pilipino sa kanilang paniniwala at kultura. Bakit? Pinaglaban nila ang karapatang panatilihin ang kanilang relihiyon, tradisyon at paraan ng pamumuhay. Kaya mahalaga itong tandaan upang matutong gumalang sa pagkakaiba-iba ng paniniwala at kultura at maitaguyod ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Ngayon ay dumako na tayo sa ating pagsusulit dahil alam ko na handa na kayo upang sukatin ang inyong kaalaman. Para sa ating pagsusulit, paki-access lamang ng QR code natin o sagutin ito sa link na ipopost ko sa ating Google Classroom. Paalala lang, sagutan ito ng tapat at may dedikasyon. Huwag kalimutang isumite ito sa saktong oras. Kung kayo man ay may katanungan, huwag mag-atubiling mag-comment o tanungin ang inyong guro. Bilang paghahanda para sa nalalapit na pangkalahatang pagsulit, inaasahan kayo na mag-aral at magsanay ng masikap. Inaatasan kayong basahin at unawain ang mga piling pahina mula sa inyong aklat na saklaw ng pagsusulit. Saklaw nito ang mga sumusunod na paksang na talakay sa klase, pagpupunyagi, kainatnan at implikasyon ng pagtatanggol at pagpapanatili ng kalayaan mula sa mga Espanyol, tangkang pananakop sa Cordillera, tangkang pananakop sa mga bahagi ng Mindanao. Bago natin tapusin ang ating klase sa araw na ito, iiwanan ko kayo ng mensahe na nagsasabing, every fight for rights in our past is a chapter in the story of who we are as people today. Ang pahayag na ito ay may malinaw na koneksyon sa pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Dahil ang bawat pagtutol sa sapilitang Kristyanismo, pagmamalabis ng dayuhan, digmaang Moro at ang mga pag-aalasang agraryo ay patunay ng kanilang pagkikipaglaban para sa karapatan, kalayaan at pagkakakilanlan. Mahalagang tandaan natin ang mga laban na ito na humubog sa ating pagkatao bilang isang bayan na matapang, mapagmahal sa kalayaan at handang ipaglaban ang tama hanggang sa kasalukuyan. At dyan, nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan. Naway meron kayong naipulot na aral at sana nadagdagan ang inyong kaalaman. Maraming salamat mga mag-aaral ko sa Baitang 5. Hanggang sa muli. Paalam!